Ang sabi ng mensahe, kung wala tayong tiwala sa pastor natin, walang magagawa yung pastor. No? Kaya simula noon hanggang ngayon, hindi po nagbabago yung pananaw natin sa mga ganyan. No? Kailangan talagang i-expose. Hallelujah. Pwede ba tayong tumayo mga kapatid? Basahin natin sa Revelation chapter 3 verse 14. 14 to 21. Nilampasan ko po yung isang pamphlet. Yung isang pamphlet kasi parang exhortation lang ni Brother Branham, 30 minutes lang eh. Yung this day, this scripture is fulfilled. Pero sa susunod na mga panahon, meron siyang 1965 din, this day, this scripture is fulfilled. 1.5 hour naman yun. No? So dito ngayon, talakayan natin itong door senador. At basahin ko lang sa Tagalog dito sa Revelation 14 pababa 3:14, no? Ito yung karaniwan sa ating talata, no? At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siyanawa ng saksing tapat at totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita, at dukha, at bulag, at hubad. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy, upang ikaw ay yumaman, at ang mabubuting damit upang iyong maisuot, at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran, at ng pangpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. At 21, ang magtagumpay ay aking pagkakalooban, umupong kasama ko sa aking luklukan, gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Tayo manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa pagkabasa ng salita, Panginoon. Patuloy, Panginoon, kami gabayan mo, Panginoon, at Lord God, nawa itong mga aming pag-aaralan ay maging kalakasan ng aming pananampalataya, Panginoon, Lord God. Patuloy mo kaming ituwid, linisin, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat. Pinangat namin, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, mga pangailangan, Panginoon. Lord God, ang pangailangan physical, Panginoon, spiritual, emotional at mental na pangailangan kayo. Kumatagpo, bigyan mo ng kapayapaan ng bawat isa, Panginoon. At Lord God, nawa ito'y maging karagdagang langis na aming pananampalataya, Panginoon. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Makaupo tayo, mga kapatid. Amen. Nilampasan ko yung gusto ko sanang talakayin sana yung City of Refuge. Mabalikan ko sana, pero sabi ko ituloy-tuloy na lang natin ito. No? Sa City of Refuge kasi, mga kapatid, pagka nandun ka sa City of Refuge, protektado ka ng hari doon. No? Ganun din, pagka hanggat nasa loob ka ng purong salita ng Diyos, protektado ka ng hari. Pero pag lumabas ka ng salita ng Diyos, yun ang problema. Ganun din pagdating dito. No? Salamat sa Panginoon, no? At marami pa tayong gagawin, marami pa tayong mga bagay na dapat gawin para mas maging malinis tayo. Kasi yung ginawa ng kapatid natin, yun ay counterpart niya. Kasi ang Diyos, kaya naman tayo talagang patawarin ng Diyos eh. Pero meron tayong kailangang gawin para mas maging malinis tayo sa harapan ng ating Panginoon. Praise God. At the same time, yun po ay bunga ng, yun ay patunay na meron talagang pagsisisi.
na nangyari o naganap sa buhay ng isang tao, no? Praise God. Kaya nga sabi ko nga kung babatuhin ng mga tao, kung babatuhin yung isang kapatid, unahin yung batuhin ako. Kasi mahina din ako diba? Kasi may mga pagkakamali din naman ako, praise God. No? At hayagan naman dito, sinasabi ko rin, kaya nga noon pa, sabi ko nga, maski ako nagko-confess ako diba? Hindi ako nahihiya kasi sabi ko nga, kung hindi na ako qualified sa posisyon ng pastor, wala namang problema. Diba? Kaya hindi ako nahihiyang sabihin yung buhay ko, yung mga maling nagagawa ko. Bakit? Kasi paano ko sasabihin sa isang kapatid, kailangan mo i-confess yan, hindi nga nakita sa akin No? Praise God. Kaya makita natin, dito sa ating pinag-aaralan, yung doors in a door, ay ginamit ng mensahero yung talata sa Laodicea. Pagdating sa Laodicea, mga kapatid, alam natin yung sitwasyon, hallelujah, na ang ating Panginoong Hesus ay nasa labas na ng iglesia, kumakatok sa pintuan ng iglesia. No? Tingnan pa natin. Sabi nga, the knock at the door. Sabi niya dito sa isang quotation, 117, the same pamphlet, I stand at the door, said Jesus is in this Laodicean age, and knock. Did you notice the only church age that he was put out of his church? No, sabi niya nga, ito lang ang iglesia o yung panahon ng iglesia na kung saan si Kristo ay nasa labas na. Praise God, na siya ay tinulak na palabas ng mga, kaya nga yung ginawa ng kapatid natin, alam nyo, sa mga denominasyon, hindi ang ginagawa. No? Praise God. Pero tanda natin, salita ng Diyos yan. Kaya nga sabi nga ni Pablo, kung matigas pa doon sa Corinto ba yun? Diba? Yung isang believer, inasawa niya ata yung nanay niya. Inasawa niya o kinasama niya yung nanay niya. Ba, ano sabi ni Pablo? Sabi nga ng mensahe, sabi ni Pablo, hayaan niyong ibigay yung katawan niya. Ibigay niyo yung katawan kay Satanas para maligtas yung espiritu. At sabi nga ng mensahe, dahil sa matigas na pananalita na yun at natauhan yung tao, at siya'y nagsisi. Diba? Praise God. Kaya nga dito lang sa ating panahon, mga kapatid, tandaan natin ito. Hindi ang mensahe ay hindi para sa lahat. Para ito doon sa mga piling mga tao na kayang tayuan yung salita ng Diyos. Diba? Praise God. Kaya nga sabi ko nga kung meron kang tapang gawin ng isang bagay na mali, kailangan meron ka ring tapang panindigan yung mga consequences niyan. Diba? Kasi simulat sa pool, tanda natin ito mga kapatid. Simulat sa pool, kasi pare-pareho tayo. Bago ako magkasala, simulat sa pool, alam ko na may mga sintomas yan. May mga tawag dito. Kumbaga sa sa panganganak, naglilihi ka bago ka manganak ng kasalanan. Kaya walang aksidente yan. Hindi yan aksidente. Diba? Praise God. At tandaan natin mga kapatid, the more na mas dumidilim yung panahon natin, the more na mas kailangan natin dito tayo sa church. No, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. The more na kailangan mas magbabad tayo sa salita ng Panginoon. Kasi pagka hindi, mga kapatid, wala tayong, sabi nga, pag dumating yung mga tukso, pag dumating yung mga pagsubok na yan, yung mga gawa ng kaaway, wala tayong ipanglalaban. Diba? Praise God. At tandaan natin, sabi din ng mensahe, para makilala mo yung isang tao, tingnan mo yung mga kasama niya. Ganyan din yan, no? Kaya maging ako sa trabaho, minsan, diba? Kaya kagaya nga nung nasa accounting pa ako, mayroon silang, sabi nga, expression na hindi maganda. Diba? GAGO. Sa akin, hindi kasi maganda yun Kasi pag sinabi ko yun, although sabi nila, hindi daw yun mura. Diba? Pero pag sinabi ko yun, lalo na pagka may nadidinig akong gano'n, na-offend ako. Kasi parang minumura ako, pakiramdam ko. Noon, sabi ko nga, hindi ko nasasabi yun. Pero dahil ganun lagi yung usapan at lagi ko silang kasama, at biglang biniro ako, praise God, kaya nagulat ako, lumabas sa bibig ko yun. Diba? Kaya sabi ko nga, natulala din ako. Bakit? Kasi hindi ako yun Bakit? May influensya kasi yun, may espiritu. No? Spirit travel through words. Ano yung lagi mong nadidinig, yan yung mangyayari. No? Sabi niya, all the other church ages, he was inside the church. Through the Methodists and Lutherans and so forth, he was on the inside church. But here is outside our creeds and things that had run him out of the church. No? Kaya itong panahon natin, ito lang ang kaiba mga kapatid, na kung saan
si Kristo'y nasa labas na. Diba? Aanuhin mo yung isang church kung wala doon si Kristo. Praise God. Ano yung isang gawain kung wala doon si Kristo? Still lacking. He that will hear and open the door, I will come in with him. Sabi niya nga, kumakatok siya at kung sinong magbubukas, hindi niya mabuksan yon, hindi mabuksan ni Kristo. Kundi yung nasa loob, yun yung magbubukas. I'll come in with him, sup with him, and give him healing for his eyes. Kaya nga, dito sa panahon natin, sabi niya nga, yung mata ng panahon natin, yung mga taga-Laodicea ay malabo. Kaya sabi niya nga, bumili kayo ng eye salve, pampahid sa mata para kayo makakita. Paano mo makamit yun? Pagka binuksan mo yung pinto. At hahapon kayong magkasama, kakain kayong magkasama, magsasalo kayo, di ba? Bibigyan ka ng healing for his eyes and clothes and give him the riches of heaven. No, kaya yung isang tao, mga kapatid, hindi mo rin madamintan ng katwiran yung sarili mo, ng katwiran ng Diyos, malibang buksan mo yung pintuan. Malibang tanggapin mo yung purong salita ng Diyos. He that will hear me knock. No? Kaya ganyan yung sitwasyon ng ating panahon. Ang Diyos po hindi na gumagamit ng grupo. Nakikipag-deal sa grupo. Hindi porke nasa loob ka ng message group, kasama ka na doon. Kundi kailangang personal na ma-experience mo ang Diyos. Diba? Mayroon tayong kanya-kanyang pintuan na kinakatokan ng Diyos. O what does a man knock on the man's door for? Bakit siya kumakatok? Sabi niya, he is trying to gain entrance. Yan lang ang gusto ng Panginoon, makapasok siya. Kaya siya kumakatok. He is trying to get in. He's perhaps got something he wants to tell you or talk over with you. He's got a message for you. And that's the reason people knock at one another's door. They've got some reason to do it. So, hindi lang kumakatok si Kristo, kundi may purpose siya sa pagkatok niya. Ano yun? Makapasok siya, praise God, sa pintuan ng dito sa door, sinador, tinatalakay niya pintuan ng puso natin. Oh, praise God. Kaya nga, pagbukas ng pintuan ng puso natin, ang problema, mga kapatid, ang dami pang mga pintuan, sabi niya pa. No? And he said, no matter how much that he knocks, see you forget to put a latch on it. Kasi dito, dinidiscuss niya mga kapatid yung, sabi niya nga, naalala niya yung isang painting na kung saan si Kristo ay nasa labas ng pintuan at kumakatok. So yung painting na yun dumaan sa critics. No? Praise God, para husgahan nila. Sabi nga ng isang judge doon, o isang kritiko, kahit anong katok ni Kristo, hindi talaga bubukas yan. Bakit? Kasi walang doorknob, o sabi nga, walang bukasan. Kaya sabi niya dito, sabi ng artist, if you'll notice the door, there is no latch on it. Oh, said the artist, I painted it thus. You see, sir? He said, the latch is on the inside. You're the one that opens the door. You open the door. Kahit anong pangangaral ng salita ng Diyos dito, malibang buksan mo yung puso mo sa salita ng Diyos, walang mangyayari. Hindi tayo mababago ng salita ng Diyos. No, kaya kailangan, sabi niya nga, makita natin yung pagbubukas ng pintuan ay sa atin. No, ginagawa ng Diyos yung part niya. Kumakatok siya, gusto niyang mangusap. Kaya may mga pangyayari sa buhay natin, mga kapatid, na kung saan minsan ay nililid tayo ng Diyos papunta sa Kanya. Diba? Pero kailangan mong buksan. May part ka rin na dapat gawin. Diba? May part ang bawat isa sa atin. Kailangan nating buksan yung pintuan. Praise God. Sabi niya pa, but you know, the most important person of all time, Jesus knocks at our door. Dito kasi diniscuss niya, sabi niya ganyan, kung yung reyna, yung kakatok, praise God, reyna ng England, tapos kakatok sa'yo, di ba? Talagang magbubukas ka, una, sisilipin mo yung bintana, pagtingin mo, yung reyna. Kaya matataranta ka, bubuksan mo, ayusin mo, pagbukas mo doon, entertain mo. Diba? Kung ano man po ang inyong purpose sa pagpunta, welcome na welcome po kayo. Ano man po ang gusto nyo, sabi niya ganyan, kunin dito sa bahay ko, ibibigay ko. Diba? Praise God. Pero sabi niya, pinaliwanag niya rin yung sa Egypt, praise God, tapos yung presidente, diba? Isipin nyo, si Bongbong pupunta sa inyo, kakatok, diba? Ay talagang matataranta ka siguro. Diba? Bakit? Presidente ng Pilipinas eh. Diba? Kaya sabi niya pa, and he said, turn away
more than all the kings and potentates there ever was. That's right. And you might accept him and go out and say something about it. The outside world would laugh in your face. No news is going to. No, kaya sabi niya nga, yung pinaka-importanting tao, diba? Yun pa yung tinatanggihan. Praise God. Yun pa yung hindi na-recognize. Yun pa yung hindi nakakatikim, sabi nga, ng pag-welcome ng tao. Bakit? Kasi pag tinanggap mo, pagtatawanan ka. Diba? Praise God. Kaya nga minsan ang hirap. Kaya sabi ko nga mga kapatid, pagka nagpapayo ako na ganito ganon, ganito gawin mo, i-confess mo, pag sumunod yung tao, nabibilib ako. Kasi hindi madali yon. Hindi madali. Lalo na, wala naman taong gustong magkamali eh. Wala namang tao, praise God, mga kapatid, na sasabihin na mali ako, na gustong gusto. Hindi, walang ganun eh. Kasi sa atin, nature natin, na ayaw nating magkamali. Diba? Praise God. Pero pag inamin ng tao, kaya nga sabi ko nga, yun yung first step. Kasi pag nasanay tayong ganun mga kapatid, na kino-confess natin yung ating pagkakamali, maluwag sa dibdib. Kasi pag hindi mo kinonfess yan, unconfessing yan at namatay ka, hindi ko alam kung ano mangyayari sa'yo. Diba? Praise God. Diyos na ang bahala. Oh, pero tandaan natin mga kapatid, may laging may consequences yan, no? Kaya nga yung mga ganyang bagay ay, diba, sa Old Testament, no? Salamat na lang, hindi tayo sa Old Testament eh. Sa Old Testament, pagka ganyan, may ginawa kang pagkakamali, lalo na pagka adultery o o fornication kasi yan yung mga hindi kasal pagkatapos gumagawa ng gawain ng mga kasal. Yung kasal ka tapos sabi nga nakipagsiping ka ulit doon sa ibang tao, adultery ang tawag doon. No? Kaya pagka sa Old Testament, pagka nadaanan yan, babatuhin ka hanggang mamatay ka. Ngayon, ang problema, pag nagbunga yan, mga kapatid, kung hindi ako magkamali, 10 generation yan. Hindi papasok yan sa templo. Hindi kayang takpan ng dugo ng hayop yung kasalanan na yun. May kasalanan may bata? Wala naman eh. Kasalanan yun ng magulang. Pero dahil ganun katindi yun, mga kapatid, hindi kayang takpan yun. Kaya sa Old Testament, lahat ng ipinanganak ng mga maling pagsasama, pupunta lang yun sa impyerno. Walang pag-asa, walang kapag-pag-asa yun. Oh, praise God. Kaya nga sabi ko nga, pagka may mga nagkakamali tayo, aminin na natin, pagkatapos natin i-confess, magpanibago tayo ng buhay. Kasi pag hindi natin hininto yan, sabi ng Biblia, bibisitahin ng Diyos ang iniquity ng mga magulang hanggang sa ika-4 na salinlahi. Kung ikaw, sabi ko nga, kung gano'n na naging buhay mo, hindi ka nagsisi, hindi ka lumapit sa Diyos, magugulat ka sa loob ng 4 na generasyon ng anak mo, apo mo, tapos susunod pa, may lilitaw na gano'n. Bakit? Bibisitahin ng Diyos yun eh. Praise God. Kaya nga mas mainam na aminin na natin ngayon. Diba? Praise God. Kaya nga sabi ko lang minsan mamili lang tayo. Mapahiya tayo o pupunta tayo ng impyerno. Ganun lang naman yun eh. Diba? Praise God. At tandaan natin ito mga kapatid. Sabi nga ng Biblia, love covereth a multitude of sin. Oh, praise God. Pero kailangan mong aminin. Pag inamin mo, +1 ka. Sabi ng Romans. Diba? Ituturing na katuwiran sa iyo. Praise God. No? Kaya makita natin dito sa ating pinag-aralan mga kapatid na kaya dito, sabi niya pa. Kasi ang kagandahan dito nung binabasa ko nga to, sabi niya dito, paghari, presidente, parao yung darating sa bahay ng isang tao at may nagustuhan na isang bagay, kukunin niya yun. Pero sabi niya, pag si Kristo, pupunta siya sa bahay, kakatok siya sa pintuan mo, wala siyang kukunin, may dala pa siya para ibigay sa iyo. Diba? Sabi niya pa, who could come to your house any greater than Jesus Christ? Who could knock at your door greater than Jesus Christ? Who could do that? The Son of God. Who could knock at your house? Who would be more important? And yet, He knocks day after day. And if you even accept Him, you're called a fanatic. Yan ang problema. Pag tinanggap mo yung mensahe, pag tinanggap mo yung salita ng Diyos, ang tatawagin sa iyo, panatiko ka.
Ba, hindi na, wala na, sa Old Testament lang yan yung mga palda-palda na yan, yung mga panunuot ng tama na yan. Diba? Dapat nga sa Old Testament, mali nga yung suot mo, sister, kasi sabi sa Old Testament, dapat parehong tela. Sa Old Testament, hindi ka pwedeng magsuot na magkaiba ng tela. Kung korduroy sa pantaas, korduroy sa pambaba. Diba? Hindi po pwedeng magsama yan, kasi type yan ng hybriding No? Pero tandaan natin mga kapatid, sa panahon natin, salamat sa Panginoon, mayroong mensahero at mensahe na binigay sa atin at naintindihan natin, no? Dahil sabi niya nga dito, pag binasa niyo itong Dorsinador, pag nanamit ang tao, ang babae ng mali, at sabi nga, may nagnasa na lalaki, pagdating sa judgment day, guilty sila sa adultery. Nakakalunya. Bakit? Kasi hindi niya present ng tama yung sarili niya. Diba? Praise God. And yet, he knocks day after day, and if you even accept him, you'll call a fanatic. So see how the world knows its own. That's right. But now we wouldn't come unless he had a reason. Sabi niya, now the Queen of England might ask you for a favor. She might take something from you. No, kasi ganyan So, might the President, he might ask you to do things that you didn't want to do. He might ask you for treasures that you didn't want to give up and which would mean nothing just to him. But Jesus is bringing something. Yan ang kaibahan ni Kristo. May dalawang siyang dala-dala. Something to you when he knocks, he is bringing a pardon. At sabi niya nga dito, a pardon is not a pardon except natanggapin mong pardon. Diba? Don't turn it down. For as it was tried in our course here, so will it be in the kingdom of heaven. If he knocked and brought the pardon, and you turn it down and die in your sins, you will perish. Though you had the honor of sitting in the meeting like this. Kaya sabi niya, kahit kasama ka palagi, praise God, sa mga meetings, malibang tanggapin mo, kailangan mong tanggapin yung pardon. Kailangan mong tanggapin yung salita ng Diyos. Kaya pag tinatanggap mo mga kapatid, kaya nga pag tinatanggap natin yung isang bagay mga kapatid, nakikita yan sa buhay natin. Hindi mo pwedeng tanggapin yung kabanalan na sasabihin ng Diyos ay ang Diyos ay banal at tayo magpakabanal na walang kabanalan sa atin. Diba? Kaya dyan dumarating na umiiwas tayo, diba? Sa mga maling tao. Hindi tayo sumasama. Praise God. Sabi niya pa, though you had an honor attending the revival or your church and heard your pastor preach a gospel message, and you say, yes, I was there, maybe you had to tell what all you could say. I heard the singing and I enjoy it. I heard the testimonies, it was real, but you turned it down. No? Pero sabi nga, kahit na ma-witness mo pa yan, pero kailangan mong tanggapin. Hallelujah. No? Kaya nga sabi ko nga mga kapatid, may mga bagay, no? Ang pagiging Kristiyano mga kapatid ay hindi ito para doon sa mga mahihina yung loob. Kasi pagka ikay Kristiyano, kailangan matigas yung buto mo. Kailangan matuto kang manindigan kahit ikaw lang mag-isa. 'Di ba? Kasi nung una naman mga kapatid, ganyan yan nung una kang makatagpo sa Panginoon, nung una din ako nagtatrabaho mga kapatid, hindi ako tumitingin sa sahod. 'Di ba? Hindi ako tumitingin sa sahod. Kasi yun ang lagi kong naririnig kay Pastor Nestor. Sabi niya, kung ang sahod mo ay ganito lang, mamuhay ka ng ganito. Ganun lang. Kung itong sahod mo ganito lang, huwag kang mamumuhay ng ganito. Kasi mas mahihirapan ka. No? Kaya nga sabi ko nga noon, ang arawan ko 300 lang din. Pero ang laman lang ng puso ko mga kapatid, sabi ko, pag Sabado-Linggo, dapat wala akong trabaho. Lalo na pag Linggo. Kasi yun lang yung isang bagay mga kapatid na pinakakayamanan ko. Makadalo ng gawain nung nag-uumpisa ako. Hindi ko rin alam bakit ganun ang ginawa ng Diyos, kung bakit siguro yun yung kauhawan na binigay sa akin ng Diyos. Praise God. Kaya nga sabi ko nga, hanggang dumating ang panahon mga kapatid, prinomote lang tayo ng prinomote ng Panginoon. Kaya nga sabi ko nga, kaya pala nilagay kami sa gobyerno. Kasi nung nag-pandemic, kami ni Mrs., may trabaho kami. Nasa bahay lang kami. Pero nagsasahod kami. Kaya nung panahon na yun, naalala ko si Joseph. Nagkaroon ng famine sa panahon nila at nailagay na siya doon.
sa parao at ginamit siya ng Diyos para i-provide yung pangangailangan ng kanyang mga kapatid. Oh, kaya nung nag-pandemic, maalwan kami, praise God, ginamit kami ng Diyos. Diba? Praise God. Bakit? Hindi dahil sa magaling kami. No? Kaya nga sabi ko, noon, kontrang-kontra nga ako sa misis ko magtrabaho eh. Ayaw ko magtrabaho. Siya, bakit? Kasi, nabasa ko yun eh. Nabasa ko, sabi ni Brother Banan, pagka ang lalaki ay may trabaho at kaya niya naman, kailangan ng babae din magtrabaho para nakapokus sa bata. At the same time, yung background ko, ako po, yung mga magulang ko, nagtatrabaho yan. Nung bata pa ako, hindi alam ng mga magulang ko yung mga pinanggagawa ko. Bakit? Kasi kami lang doon sa bahay. Wala naman yung nanay ko, tatay ko doon. Kaya minsan may mga terminology pa ako sa asawa ko nung hindi kailangan ng anak mo yung pera. Kailangan niya yung panahon mo. Ba? Pero may purpose pala ang Diyos kaya nakapasok siya sa teaching. Ba? May purpose pala ang Diyos kung bakit na pinagkalooban niya ng ganong biyaya. No? Kaya nung nakita ko na pinagpapala siya ng Panginoon, sabi ko, susuportahan ko. Kung ano yung kanyang, kasi nung panahon na yun, gusto niya mag-online, ganun-ganon. Ay ayaw ko nga eh. Gusto ko nasa bahay lang siya. Pero nakita ko, pinagpapala ng Panginoon. Ay sabi ko lang sa kanya, sige, susuporta ako. Diba? Pero ito lang ang gagawin natin. Ito lang huwag mong kalimutan. Ibigay mo sa Diyos ang dapat mong ibigay at huwag natin kalimutan ang gawain. Ganun lang. Kaya natuto kami maging supporter ng gawain ng panahon na yon. Praise God. No? Hanggang sa pinagpala kami ng pinagpala ng Panginoon. No? Hanggang sa nagpray ako, sabi ko, Panginoon, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, kasi galing din mga sa hirap eh. No? Sabi ko nga, Panginoon, anong halaga nung, hindi ko rin alam kung anong pumapasok sa isip ko. Pero sa panahon na yung mga kapatid kasi ang focus ko, sabi ko, Panginoon, gusto kong maligtas yung asawa ko. Kasi anuhin ko, sabi ko, Panginoon, nag-enjoy kami, may pera kami, ganito. Pero ano ito? Anuhin ko ito kung yung asawa ko hindi makatanggap sa'yo? Kaya nanalangin ako, sabi ko nga, Panginoon, kahit bumalik kami sa zero, makatanggap lang yung asawa ko. Ayun, bumalik kami sa zero. Diba? Nagsara yung tindahan namin, diba? Pero nakatanggap yung asawa ko. Praise God. Nagpabautismo siya sa mga sumunod na panahon. January 2023. Nagpabautismo siya, no? Praise God. At tumanggap sa ating Panginoon. O, kaya sabi ko nga mga kapatid, depende kasi sa tinitingnan natin. Diba? Yung pagpapala ng Diyos, hindi mo makita minsan. Bakit? Kasi iba yung in-expect mong pagpapala. Praise God. Kaya nga sabi ko nga, kung titingin lang ako mga kapatid sa physical, di ba? Praise God. Kaya nga sabi ko nga mga kapatid, maiinggit ka sa mga ibang churches. Bakit? Kasi pinagpapala sila eh. Di ba? Konkreto na, may aircon, may tiles, tapos yung instrument maganda, sound system maganda. Diba? Pero sabi ko nga, may isang bagay na kumbaga sa may isang bagay na wala sa kanila na nasa atin. Amen. Diba? Kaya nga sabi ko nga, yun yung pasalamatan natin sa Panginoon. Diba? Kasi yan ang problema sa akin mga kapatid, mainipin ako. O kaya kanina, hinintay ko si Secret, nagagalit na ako. Kasi ang tagal sa CR eh. Tagal, di ko alam kung naliligo, naglalaro. O kasi yan ang mahirap eh, kasi kanina, kaninang madaling araw, nakatulog ako. Hindi ko natapos yung outline. O kaninang umaga ko tinapos. O habang tinatapos ko, si Secret, sabi ko, sige, magbili na lang tayo ng ng pandesal. Ka na kumain, diretso ka na ligo. Tapos nagplancha na ako. Pagbalik ko sa kwarto, nakahiga ulit. Yung kasi mahirap pagka isa ka lang eh. Pagka dyan si mama niya nag-aasikaso. No? Kaya medyo na late kami kanina eh. Praise God. No? Kaya makita natin mga kapatid, ang Diyos po ay rewarding God. Kailangan lang manatili ka sa salita ng Diyos. Kasi pagka nanatili ka sa salita ng Diyos, imomold ng salita ng Diyos yung karakter mo. Pag namold yung karakter mo, matututo kang pahalagahan yung mga maliliit na bagay. Praise God. No? Kaya sabi niya pa, ito na ba ako? And what if you knock at somebody's door? Kasi, now let's just turn the picture right around for a minute. Excuse me. Yan sabi niya, ngayon, balik na rin natin. Paano kung ikaw yung kumakatok? What if you went and knock on somebody's door and you had something for them? At pagkatapos may dala-dala ka pa, and after all, they were to you about like you would be to God. At yung gagawin nila sa iyo ay pareho ng gagawin. Pag sinilip ka lang, tapos hindi ka binuksan.
Diba? Sabi niya, well, if you do, why alright, but you got no string tied. So when you knock on somebody's door and they peek out the window, sumilip and shut the curtain, or either come to the door and say some other time. Next time na lang. Diba? Ano mararamdaman mo? Sabi niya, I ain't got time this morning. You know what you do? Probably the same thing I would do. And the rest of them, you wouldn't go back anymore. Diba? Pero ang Diyos hindi ganun. Sabi niya, but not Jesus. I stand and knock, continually knocking. Diba? Ang Diyos po ganyan. Diba? Kumakatok siya ngayon. Ilang beses ba tayo nakarinig ng salita ng Diyos nung una? Diba? Ilang beses din naman eh. Nung una kong marinig ang mensahe, hindi naman ako naniwala kaagad eh. Pero patuloy ang pagkatok ni Kristo. Ang kulit eh. Diba? Hanggang sa matanggap ko yung mensahe. Ganun din. Pero sa ating tao, masungitan lang tayo ng konti, kakatok lang. Diba? Tapos hindi na. Next time na lang. Kasi ako minsan may ganyang ugali mga kapatid. No? Minsan lang ako makisuyo. Kasi ayaw ko bakit ganun ako lumaki, no? Bata pa lang ako ganun eh. Madaming hugasin. Kasi no, wala akong sa pala ko dati. Alam mo lang ako eh, bahay, walang trabaho. Mabuntis ko si Sister Irma, doon kami sa bahay, wala akong trabaho. So ang ginagawa ko, puro gawaing bahay. Sibak ng kahoy, laba, pakulo ng tubig, dapat. So lahat gagawin ko 'yon. Pag nakalimutan mong magpakulo ng tubig at walang kape, kasi natatanda ko, ginagalitan ako ni nanay. Kahit ang linis ng nawalisan ko na. Pero pag walang kape pag-uwi, gagalitan ka. Oh, nakalimutan lahat. Diba? Kasi pagod sa trabaho eh. Makita natin mga kapatid, kaya sabi ko noon, ganun lang ginagawa ko. Wala akong ibang ginagawa. Kaya nung panahon na yun, nagbabasa lang din ako ng nagbabasa. Pero dumating ang panahon, no, yung ang mensahe, kaya ngayon ang kagandahan pagka full time ka, kasi pag full time ka, nabababad ka sa mensahe, nakapokus ka, no, hanggang sa dumating ang panahon, nagkaroon ako trabaho, siyempre nahiya din ako sa nanay ko humingi ng panggatas, diba? Kumakain na lang ako doon, maghihingi pa ako panggatas, diba? Kumbaga sa kapal na rin ang mukha ko, diba? Praise God. Kaya sabi ko, nagsimikap ako, nagtrabaho ako. Pagdating sa trabaho, doon ko na lamang, kaya ko pala. Kasi natatakot ako nung una eh. Bakit? Hindi ka pa kasi nakakatrabaho eh. Diba? Wala kang experience sa trabaho. Magaling ka magpaliwanag, magaling ka magbasa-basa, sabi natin matalino ka. Pero pagdating sa trabaho sa actual, wala. Kaya nung makatrabaho ko sa Fernville, all around ako, nalaman ko, kaya pala. Diba? Kaya simula noon, hindi na ako pumipili ng trabaho. Hanggang nag-pray ako sa Panginoon, Panginoon, gusto ko sa munisipyo. Kasi sa munisipyo, walang pasok, Sabado, Linggo. Makakasamba ako sa iyo. Kasi yun yung panahon na babalik ako eh. Ang unang sahod ko ay 2,580. Pinsenas yun. Linis na yun. 2,580. Pinsenas. Diba? Nandun na kami sa bahay eh. Wala naman kaming, kumbaga sa wala kaming ibang ginagastusan. So lahat yun, binibigay ko minsan kay Mrs. Minsan nakakalimutan ko kumuha ng tithes. No? Kasi sabi ko sa kanya, pag binigay ko ito, magtatabi ka ng tithes. Pag hindi ka, kaya noon nagagalit ako pag hindi nagtabi. No? Kasi hindi pa naman ako pastor noon yun. Pero kasi sabi ko nga sa inyo mga kapatid, hinayag sa akin ng Diyos yun eh. No? Yung hindi ako nagbigay ng tithes, tinipid ko. Kaya nga sabi ko nga hanggang ngayon eh, ganun ang pananaw ko. Curse yun, hanggat nasa kamay mo. Hindi lang tithes, pati offering. Sabi ng Biblia. Praise God. Kaya nga nandun, tapos yung si secret, kaya malaki yan eh. Kasi 4 na taon na tayo naka-breastfeed kay mama niya. Kaya nung wala kaming problema sa gatas. Breastfeed lang yan hanggang sa nag-mix. Diba? Praise God. At ganun lang din kadali. No? Kaya sabi ko nga mga kapatid, wag tayo masyadong mangarap. Diba? Huwag tayo masyadong, Lord willing po ay hindi ko alam kung totoo yung na yun, lupa eh. May kausap si Sister Irma doon sa Binluan yun eh, dyan sa Abangan. Alam niyo sukat ng lupa? 1,400 square meters. Ang 250 lang. Wala nga lang, papel. Diba? Hindi ko alam kay Sister Irma kung mag-uusay. Kako, tanong mo sa dinar, sure muna natin.
Oh, kasi yung lupa namin dyan sa Abangan Dinano, ipaslant yun eh, ayaw niya. May plano na siya eh, sa bahay, kung paano ang bahay, no? So naniniwala ako kung magtatagal pa ang Panginoon mga kapatid at mabibili namin yun, magagamit yun sa gawain kasi biro mo 1,400. Hindi naman namin kaya magpatay ng bahay na masyadong malaki. 1,400 square meter yun. No? So makita natin mga kapatid, ang Diyos po patuloy kumakatok yan. Pero hindi habang buhay nakakatok yan. Dahil isang araw, sasarado ang pintuan ng biyaya. No? Kaya hanggat kumakatok pa yan, hanggat meron pang, hanggat kinukurot pa yung puso mo, o hanggat may nakukonsensya ka pa, kasi pagka may ginawa kang mali, una makukonsensya ka. Pero pag hindi mo pinansin yon, gagawin mo ulit ng gagawin, titigas na yung puso mo. Hanggang ginagawa mo, parang wala na lang. Wala ka ng konsensya. Diba? Praise God. Kaya pagka tinanggap natin ng Panginoon, pinapasok natin sa pintuan ng puso natin, anong sabi niya nga? Mayroon pang maraming pinto sa loob ng puso. Sabi niya, many people accept Jesus as their Savior but refuse to make Him Lord over every room of their hearts. Kaya maraming taong tumanggap sa Panginoon, umiyak din naman. Praise God, nagpabautismo rin. Pero pagdating sa ibang mga pinto ng puso niya, ayaw niya papasukin si Kristo. Praise God. Hindi welcome si Kristo sa buong bahay. Kaya makita natin mga kapatid, importante, kasi yan ang tao, gusto lang maligtas. Di ba? Ayaw gawing Panginoon si Kristo. Sabi, tinanggap ko naman si Kristo, matagal na, nagpabautismo rin ako. Tapos mamaya-maya unti, iinom. Di ba? Talagang hindi, sabi ko nga mga kapatid, no, malibang ma-experience mo ang Diyos ng harapan, hindi ka mababago. Diba? Hindi ka mababago mga kapatid. Kaya nga, ano lang gagawin mo yan? Disiplina lang yan, pipigil-pigilin mo lang. Kaya salamat sa biyaya ng Panginoon, hindi na tayo nagpipigil. Diba? Kasi noon naranasan ko rin yan eh. Para kang nakikipaglaban sa para kang aso na gutom, na gusto mong sakmalin yung alak. Praise God. Kasi noon, hindi naman ako sa sigarilyo eh. Sinisigarilyo ko, marijuana. Diba? Praise God. Pero isang araw, tinanggal ng Diyos yung desire. Diba? Ganun lang. Praise God. Hindi mo pinagsumikapan. Kasi nagulat ako mga kapatid, nadinig ko yan. Sabi niya, ang pamumuhay ng may kabanalan, hindi yan pinagsusumikapan. Kusa lang yan. Kusa lang yan. Isang araw, kaya sabi ko nga, importante yung pagdalo nyo. Kasi dito tayo nililinis ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang purong salita ng Diyos, no? Sabi niya pa sa isang quotation, but what when Jesus comes into the heart, many people accept Him because they don't want to go to hell. Diba? Ayaw lang ng tao mapunta sa impyerno, kaya tumatanggap kay Kristo. But when Jesus comes into your heart, He wants to be Lord. Not just a Savior, but Lord also. Lord is rulership. He comes in to take over. Now you say, is that right, Brother Branham? Sure. What if I invite you at my home and you come in the door, and you knock at the door and I look outside and said, yes, come on in. If you can help me, well, you do so. But now, when you come in now, I don't want you meddling around in my house. You stand right there at the door. O, diyan ka lang sa may pintuan, ha? Huwag kang kikilos-kilos. O, diyan ka lang, uupo sa kanto na yan. Huwag kang kikilos-kilos. Diba? Ano sabi niya? Hindi siya welcome. Kaya ayaw ng Diyos ng ganun, mga kapatid. Pag pumasok siya sa buhay natin, anumang parte ng buhay natin na gusto niyang pakialaman, dapat pwede niyang pakialaman. Kasi kung hindi natin ibibigay sa kanyang rulership, hindi niya tayo mababago. Hindi niya maayos yung buhay natin. Sabi niya, remember our text is door inside the door. Now, inside the human heart, there is many little doors. Sa puso natin, maraming mga pintuan. Pero may binanggit siya dito, tatlong pintuan. And them little doors covers up a lot of things. At yung mga maliliit na pintuan na yan, ang daming laman yan. Just to let Him in, that isn't all of it when He comes in. Hindi lang papasukin mo si Kristo, pero marami pang mga bagay. No, yung unang pintuan na tinalakay niya dito ay door of pride.
Praise God. Sabi niya, people often fear what others think of them more than what God thinks. Kasi pag tumanggap ka kay Kristo, sabi nga, ang iniisip nila, mga kapatid, yung sasabihin ng kapitbahay nila, sasabihin ng asawa nila, sasabihin ng kamag-anak nila, sasabihin ng anak nila, pag tinanggap mo yung mensahe. Pero hindi nila iniisip kung ano yung sasabihin ng Diyos sa kanila. Diba? Kaya nga minsan, pag hindi mo pinagbigyan, diba? Ano sasabihin? Nagbago ka na. Diba? Praise God. Kukonsensyahin ka. O kung ano pa man, diba? Praise God. Sabi niya nga dito, now on the right hand side of the human heart, when you walk into the door, there is a little door on the right side, and that's called there the door of pride. Oh my, don't you go to entering that door. Oh, kaya minsan, siguro ganun lahat ng tao. Ako pagka may ginagawa akong mali, at sinaway ako ng asawa ko, ang una kong gagawin, didepensahan ko yung ginagawa ko. Bakit? Kasi i-justify ko yung mali. No? Bibihira akong hindi naman siguro, hindi ko lang alam kung lagi kay sister Alma. Bibihira ako magsuplado. No? Pero pagka nagsusuplado kay sister Alma, isa lang ibig sabihin nun, may bagay akong pinoprotektahan. No? Praise God, na ayaw kong pakialaman niya. Kaya minsan, sabi nga, yung tawag doon ay door of pride. Lalo na minsan, sa lalaki, siyempre lalaki tayo eh, di ba? Ay, bakit ikaw ang, kumbaga sa ano, bakit ikaw ang masusunod? Lalaki ako eh. Hindi laging ganun. Tandaan nyo mga kapatid. Kasi dumating ang panahon, di ba, lagi ko sinasabi, si Sarah at si Abraham. Ano sabi ni Sarah? Palayasin mo sino nga yun? Si Hagar at yung anak. Ayaw ni Abraham eh. Anong sabi ni Abraham? Sabi ng Diyos, Abraham, sundin mo yung sinasabi ni Sarah dahil yun ang kalooban ng Diyos. Hindi magmamanang kasama ng binhi yung ipa. Diba? Yung tunay na binhi, si Isaac, ay hindi kasama niyang magmamana si Ismael. Diba? Kaya minsan, tandaan natin, hindi po masama na makinig tayo sa asawa natin. Kaya minsan, pinag-uusapan yan. Katulad minsan ako po ay, siguro hindi ko alam, no? May mga kahinaan ako eh. Sa sobrang dami, hindi ko may isa-isa. Minsan may mga bagay mga kapatid, kung sa salita natin, mas magaling yung asawa ko dito sa bagay na ito. Pagka ganun, hindi ko na pinapakialaman yon. Kasi masisira eh. Hinahayaan ko lang siya. Basta may kondisyon ako. Kaya minsan naman, kahit na magaling ang asawa ko doon, kaya katulad yan, ang asawa ko mahilig po siya mag-invest. Ngayon, nag-invest siya sa gold. Ganyan. Minsan sasabihin niya, ganito, ganon. Pagka hindi ako pumayag, wala din siya magawa. Diba? Pero pagka ganon, pinapabayaan ko siya. Kumbaga sa anong gusto niyang bilihin, na kung saan ay kikita kami, na pagdating ng panahon ay pag naubusan kami ng cash ay pagka sinanla namin, ganito, ganon. Diba? Hinahayaan ko siya doon. Pero pagka ang pagdedesisyon, tanda natin, ang huling desisyon lagi sa lalaki. Nasa balikat ng lalaki yan, hindi sa babae. Kaya kahit gaano kagaling yung asawa ko, dumarating mga kapatid, nagsasabi siya sa akin. Nagtatanong siya sa akin. Praise God. No? Kaya sabi niya pa dito, sabi niya, they don't want the Lord in there, on that door, that's pride. Sabi niya, I'm a blue blood. I take care. Oh yes, now look, I tell you, see, it's pride. Don't you meddle in there. Now, he can feel welcome as long as you keep that pride door shut. Kaya nga, hanggat nandyan yan, mga kapatid, yung pintuan na yan, hindi mararamdaman ni Kristo na siya ay welcome. But that little pride, oh, you mean for us woman, ano daw yan? Yung pride na yan? Sabi niya dito, you mean for us woman, we're going to have to let our hair grow? Diba? Well, that's what he said. We're going to have to quit wearing manicure or makeup stuff. Sabi niya, yan yung mga nasa loob ng door of pride. Pag pinangaralan mo ng salita ng Diyos, ibig sabihin, gusto mo
Ay, ang init-init ngayon, ang taas ng heat index, tapos gusto mo bang pahabain yung buhok ng mga babae? Eh, sobrang init yan eh. Hirap nga, kaya siguro natatagalan si Secret maligo eh. Oh, kasi pag sinampo minsan, isang paket ng ganun eh, uubusin mo. Lalo na kung mahaba, tapos pag magsusuklay ka pa. Diba? Praise God. Okay, sabi niya pa, ibig sabihin, i-quit namin yung mga manicure namin, yung mga makeup. That's what he said. Well, what do you think? My sewing circle would. Diba? They will call me old-fashioned. Anong, diba? Anong sasabihin ng mga nasa circle niya? Kaya ganyan yung door of pride. Yung laging iniisip, yung mga sasabihin ng ibang tao. Nahihirapan tanggapin yung salita ng Diyos. Bakit? Kasi iniisip nila yun eh. Well, just keep your pride. Go ahead. He'll stand at the door. That's all the Father he can get. But when you're ready to open that door, let him come in. He'll clean it out for you. Shorts will go out in the garbage can, and makeup will go back to the garbage can, and the barber will starve to death if he just cut woman's hair to a real believer. Kaya sabi niya nga, pero hayaan mo. Kaya nga, yan yung unang pintuan kasi na pagkatapos mong buksan ang pintuan ng puso mo, yan yung unang pintuan na ma-encounter ni Kristo. Kaya sabi nga nung dito, binabasa ko, sabi niya nga, bakit di mo sila turuan ng mga vision, ng mga supernatural na bagay? Sabi niya, kung yung ABC nga, hindi niyo alam eh. Hindi niyo matanggap yung ABC, gusto niyo pa ng algebra. Diba? Kaya pag pinapasok mo si Kristo, kaya magkaroon tayo minsan ng inventory, di ba? Sabi niya, short will go out in the garbage. Hindi naman ibig sabihin na tatapon mo lahat ng short mo, pwede naman pandoble yun eh. Pero hindi ka lumalabas ng kwarto mo na naka-short, di ba? Ng bahay niyo na naka-short. Praise God, mayroon ka laging doble. Di ba? Yung make-up, sabi nga, pupunta yan sa basurahan. Di ba? At pagkatapos, sabi nga, hindi ka na magugupit ng iyong buhok. Hindi ka na magpapagupit. Kaya mag-inventory ka, nabuksan ko na ba yung door of pride? Diba? Nabuksan na ba natin yung door of pride? Kasi kung hindi pa natin nabuksan, ibig sabihin, ginagawa pa natin yung mga bagay na yan. Pero kung hindi na natin ginagawa, praise the Lord. Ibig sabihin, nakalampas na siya sa isang pintuan. Diba? Sabi niya pa, I don't care what pastor said. That's what the Bible said. It's a shame for a woman to do so. Well, you say, we ought to teach us things. Brother Branham, is how to get the Holy Ghost and how to be this, that. How you going to learn algebra if you don't know your ABC? Paano mong tatanggapin yung Holy Spirit, yung simpleng mga aral na yun, hindi mo nga matanggap. Diba? Don't know even how to act like one, dress like one. It's a shame to see this woman on the streets today. Diba? Look at this woman out in the street, and it's a disgrace. Maybe innocent little woman with this little bitty clothes on. See, well, it's a disgrace. The way they look. Well, you say, why woman, you are committing adultery? They say, wait a minute. Yeah, here, young man, I'm just as virtuous as I. That might be so in your own thoughts, and it might be so. Proving even by a medical examination that you might be. Diba? Sabi niya nga, kaya nga yung adultery, hindi nag-uumpisa yan sa akin, sa puso. Sa puso pa lang, pagka nangalunya ka na mga kapatid sa iyong kaisipan, sa puso pa lang nangangalunya ka na. No? But remember, at the day of judgment, you're going to answer for committing adultery. Kaya sabi ko nga mga kapatid, mas mainam pa, dito pa lang aminin mo na lahat. Kasi pagdating ng judgment day, ipa-plus naman yan eh. Makikita ng lahat yan. Diba? Praise God. Pero dito mga kapatid, pag inamin mo, makikita ng lahat yan mga kapatid dito, at pagkatapos mayroong kapatawaran. Malilinis tayo ng Diyos. Jesus said, whosoever looketh upon a woman to lust after her, hath committed adultery with her already in his heart. And you presented yourself to him. See how the devil has got them blinded. It's a disgrace. It's a shame. You see, they got a spirit. It's a spirit that does that. It's an unholy spirit. Kaya pag ganyan yung ginagawa mo, susot ka ng mga maling panunuot, praise God, ano yan? Unholy spirit yan. Praise God. No? At pangalawang pintuan, sabi nga, the door of private life. Sabi niya nga, this door hides habits, behaviors, and personal choices that we don't want God to interfere with.
Yan yung mga personal na desisyon natin, mga gawin natin sa buhay, at mga behavior natin na ayaw natin na pakialaman ng Diyos, no? Sabi niya, yeah, there is a door there. I want to call another door. I get to wound up. There is another door there, just next to that door, going around the right hand side, and that door is the door of your private life. Oh, you don't want him to messing with that. Now, if I want to go out to a little cocktail party, what it is to you? What church is going to tell me what I'm going to do? There you are, see, a tenth of my wages, who is going to tell me what to do? That's my own private life. Diba? Kaya ngayon, inisay niya I make this money, I have my own life, I swear I wear shorts if I want to. That's my own American privilege. That's true, sure, right. No, yan yung mga laman ng private life. Yung personal na buhay natin, ayaw natin na papakialaman ng Diyos. And when you are a Christian, you'll cope with the word. I don't care what anybody else says. You don't have to work up nothing and bring down nothing. Pull pump up. You're a Christian. You just automatically bear the fruit of the Spirit. See? And that's the way it is. See? But people today, they don't want you fooling with their private life. Diba? Kaya nga minsan, bakit ba papakialaman ng pastor yung trabaho? Kaya minsan may sinabihan ako, kapatid, sabi ko, Brad, kung yung trabaho mo ay bubunggo ng linggo, hindi ka makata, hindi galing sa Diyos yan. Hindi galing sa Diyos yung trabaho na yan. Kasi ang trabaho na galing sa Diyos, hindi ka pipigilang sumamba sa Diyos. Praise God. Tandaan nyo mga kapatid, hindi ibig sabihin nagtatice kayo pagpapalain kayo ng Diyos. Kailangan maging totoo kayo sa buong salita ng Diyos. Diba? Hindi lang yan sa pagtatice. Kasi nagbibigay ka ng tithes mo, tapos hindi ka totoo sa Diyos. Sa ibang parte. Diba? Ang unang-unang requirement para pagpalain ka ng Diyos, maging totoo ka sa purong salita niya. Praise God. Diyan lang yan. Pag naging purong totoo ka sa salita niya, sunod-sunod na yan. Pag nagtrabaho ka, totoo ka sa salita niya. Pagka ikaw ay nasa ibang lugar, totoo ka sa salita niya. And then God will bless you. Praise God. Kaya nga sa panahon natin mga kapatid, di ba? Kaya nga minsan ay nagbibigay ako ng unsolicited advice dun sa mga tao. Diba, minsan pupunta sa ganito, gusto ng ganito, di ba? Praise God. Minsan sinasabi ko ay kung sa akin, kaya minsan tinanong ako, di ba? Tanong sa akin, ano bang gagawin siya nag-aaral? Sabi ko nga kay Pastor Wesley ko ata, nakalimutan ko na. Sabi ko nga, Pastor Wesley, kung ako yung tatanungin mo, mas maganda na absent ka sa school kaysa absent ka sa church. Ba? Kasi sabi ko, wala na, kasi galing ako dun eh. Noon mga kapatid, pagka may gawain, gabi, prayer meeting, gabi yan eh. May klase kami kasi dati gabi. Ang klase namin na yon, pagka nakikita ko na palapit na yung alas 7, 6:30 pa lang, tapos nagsusulat na lang kami, teacher namin, si Sir Ramil Arsenas yun eh. Nagpapaalam ako niyan. May time na nagpaalam ako, alam ko, kung hindi isang beses, dalawang beses, nagpaalam ako na mauna ako kasi may gawain sa church. Mabait naman yung teacher eh. Umayag din. Diba? Praise God. Kaya nga sabi ko nga mga kapatid, minsan kasi ang hirap eh. Kasi, ang akala ng tao, pagka nakapagtapos siya ng pag-aaral, aasenso siya. Hindi totoo yun. Tapos din man ako ng, ano ba yung asenso sa mata natin? Diba? Paano natin sukatin na tayo ay umasenso na pinagpala ng Diyos? Diba? Ay ako, tapos din ako ng pag-aaral. Kami ni sister. Diba? Pareho kami walang bahay. Diba? Asenso ba yun? Pero kung susukatin yung mga kapatid sa salita ng Diyos, I can say, kami ang isa sa mga pinakamayaman dito sa Coron. Diba? Isipin nyo, mga kapatid, 1 in a million yung ratio na makatanggap ng treasure sa langit. Isa ka sa nakatanggap. Diba? Praise God. Tapos hindi mo papahalagahan. Kaya sabi ko nga, it's better, diba, na bumagsak ka. Kaya sabi ko sa anak ko, hindi mo masyadong gagalingan. Kasi pag masyado ka magaling, pagdating ng daming papagawa sa'yo. Hindi mo masyadong gagalingan. Diba? Kaya minsan, pagka noon kasi, hindi na lang, no? Kasi pagka ganyan mga kapatid, sabi ko nga sa anak ko, huwag ka masyadong sa school, enjoy mo lang, diba? Ganyan lang. Sabihan ng Panginoon wala tayong magawa kung biniyayaan ng
talento at matalino yung anak natin, di ba? Praise God. Pero tandaan natin, hindi yan basihan para siya ipagpalain ng Diyos. Ang basihan yan, pagka yung magulang naglilingkod sa Diyos. Ipinangako ng Diyos yan. No, kaya sabi nga ng mga dating mga nauna sa akin ng mga ministro, sila mga kapatid noon, talagang lakad lang yan, commute. Diba? Hindi man yung iba, hindi nakaranas ng sasakyan, magulat sila yung mga anak nila. Ang babata pa, pinagpala na ng Diyos, may sasakyan na. Bakit? Dahil sa pagpapagal at paglilingkod ng magulang. Nadadama yung anak. Diba? Ganyan lang yan mga kapatid. Praise God, no? Isa pang quotation, sabi niya, "Oh, that private life, oh, I tell you, my pastor goes to distances. We do the twist, they have it." Oh, isipin nyo. Nasasayawan yung pastor, di ba? Praise God. Alright, see? Don't you come telling me what I can do and what I can't do. Alright, see? You won't let him in. Kaya sabi ko minsan, alam niyo mga kapatid, kaya nga yung, kumbaga yung dala-dala kong verse, nung ako'y makatanggap sa Panginoon, sa Matthew 10:26, sabi niya, walang bagay na natatago na hindi malalantad, walang sikretong hindi mabubunyag. Yan yung lagi kong dala. No? Kaya simula noon hanggang ngayon, hindi ko pinoproblema yan, yung mga, kasi isang araw, may mga may expose na bagay. Kaya minsan, alam ko na yung, kumbaga sa alam ko na yung sitwasyon ng isang kapatid, hindi ko kinakausap. Bakit? Kasi, gusto ko sila yung lumapit sa akin. Kasi ang problema yung mga kapatid, pag sinabi sa akin yung problema, kabahagi na ako nun. Pagka yung problema na yon ay kinipit balikat ko at hindi natin nasolusyonan sa pamagitan ng mensahe, sa pamagitan ng salita ng Diyos, yung salot na pupunta sa kanila, pupunta rin sa akin. Ayaw natin yun. Di ba? Kaya lagi natin ginagawa mga kapatid. At the same time, hindi ko alam kung ako yung kinikilalang pastor ng tao. Kaya nga sabi ko, kung ako yung kinikilala niyong pastor, kailangan magtiwala din kayo. Praise God, para matulungan kayo. Kasi pagka wala kayong tiwala, tandaan nyo, sa type doon sa lumang tipan, yung may dala ng dugo, high priest. Lahat ng wisikan ng high priest ng dugo na yon, nagiging banal. Yung furniture, magiging banal yun. Yung table, yung lahat ng furniture. Kaya pagdating din sa church, I can say na may dala-dala ng dugo, mga kapatid, yung pastor. Kaya ang pastor yung mamamagitan. Yung pastor yung sasalo doon sa kapatid na nagsisi, na nagkamali na nagsisi. Pagdating sa bahay naman, ang may dala ng dugo, yung mga tatay. Kaya yung mga tatay, trabaho natin na namamagitan sa mga anak natin at sa ating mga asawa. Diba? Praise God. Tayo yung mamamagitan, tayo yung mag-a-apply ng dugo, praise God, sa hamba para makita ng Diyos. Pag in-apply ng tatay yun, lalampas yung, sa Old Testament, lalampas yung angel of death. Hindi maapektuhan yung buong pamilya. Diba? Kaya, mga asawang babae, ipag-pray natin ng mainam yung mga asawa natin. Praise God. At yung mga asawang lalaki, suportahan lang natin yung mga asawang babae natin. Kaya ganyan lang yan mga kapatid. No? Kaya sa Old Testament mga kapatid, hanggat nasa loob ng city of refuge yung tao, protektado ng hari yun. Pero wag kang lalabas. Kaya sabi ko nga, lahat ng tupa, mayroong home church yan. Hanggat nasa home church ka, protektado ka ng pastor. Yung pastor yung namamagitan, nagpipray sa'yo, di ba? Praise God. At tanda natin, hindi lang yung pastor, pati yung mga tatay. Sabi nga ng Biblia, anumang kalagan nyo, kakalagan sa langit, anumang ipahintulot nyo, mapahintulot sa langit. No? Kaya ganun yan. No? Kaya mahalaga yung may home church tayo. Praise God. Sabi niya pa dito, sana ba ako? Just let him in one time, and then go back to the twist or the rock and roll and whatever you're going to do. See what you can do. You can do it. Let him in one time and then start to put on a pair of shorts, just some of you women. No, kaya makita natin, hindi po pwede mga kapatid na tinanggap natin si Kristo at pagkatapos yung mga bagay na hindi mawala sa atin. Isa lang ibig sabihin nun, yung pinaka-main door pa lang yung napapasok niya.
Tinanggap mo lang siyang Savior, pero hindi mo pa siya tinatanggap bilang Panginoon ng buhay mo. No? Dahil ang gusto ng Diyos, maging Panginoon ng buhay natin. No? Ang pangatlong door ay door of faith. Maraming tao kasi, sabi nga, people often accept a denominational spirit or a creed but close the door on the full vindicated Word of God for this hour. Kasi mahirap nga kausap yung mga, minsan mas mahirap pa kausap mga kapatid, yung mga Christian. Bakit? Kasi may doktrina na silang hinahawakan eh. Meron na silang, sabi nga, meron na silang mga credo na hawak-hawak. Di, Kristiyano din naman ako, tinanggap ko rin naman si Kristo. Nabautismohan din ako, Brad. Salita pa nga ako ng iba't ibang wika eh. Diba? Sabihin pa, wala nang propeta sa huling panahon. Kaya yung kahapon kausap ko, pumunta kasi kami ng Guadalupe, naglaro kami doon, mga klase ko. Si Top Top, no? Kukwentuhan nga kami. Sabi niya, alam niyo mga kapatid, natutuwa ako doon sa sa barkada ko na yun. Nagbabasa ng Biblia. Pangilan na ba? Sabi niya, parang pang-5 ata, pangatlong beses niya na matatapos ang Biblia ngayong taon. Ay ko, talo mo pa ako. Hindi ko pa nga natatapos eh. Tataka siya, sabi niya, ganun pala, pre, yung mga propeta pala, may mga nagsabay-sabay. Hindi ko lang malaman kung sino ang mga nagsabay-sabay, sabi niya gano'n. Sabi, oo, kako, pero tandaan mo, pre, sabi ko, sa bawat panahon may major prophet yan. May mga kasabayan na minor prophet. Yung mga minor prophet na yan, hindi yan lalampas sa tinuro ng major prophet. No? Kasi binabasa niya yung Biblia eh. Kaya sabi niya, kaya matutuwa ka kasi nagbabasa siya. Eh sabi ko, tignan mo si Elijah. Sabi, sino pa si Elijah? Sino pa si Elias na yun? Pero nagbabasa yun. Diba? Kaya nung sinasabi ko na sa kanya, ay oo, naalala niya. Tapos sabi ko, si Elijah, tinawag ng Diyos yun, sinumpa niya si Ahab. Tapos mayroong minor prophet, si Micaiah. Hindi ako magkamali, si Micaiah, kako. Diba, sabi ko, kung matanda mo sa First King, yung kinausap nila si Josaphat at si Ahab, kinausap yung mga propeta ni Ahab, 450, sabi, positive. Tapos tinawag si Micaiah dahil nag-request pa si Josaphat. Sabi niya, si Micaiah naman, hindi pumayag. Eh, sabi niya, ay, oo, yung sinampal ata yan eh. Sinampal kasi yan ni Sidikaya ba? O Hezekiah? Sidikaya, no? Praise God, magkakatunog kasi yung pangalan eh. Sinampal! Sabi ko, buti natandaan niya. No? Kaya sabi ko, tandaan mo ito, pre. Kaya sabi niya, matutuwa ka eh. Sabi niya, pero sincere sa puso niya, mga kapatid. Sabi niya, oh, parang sinasabi, parang pinipilit ko na tinatawag ako ng Diyos, pero parang, kumbaga sa gusto niyang gamitin siya ng Diyos. Pero sabi niya, parang hindi naman ako tinawag. Tapos nabanggit niya, hindi naman ako tinawag na propeta. Siguro yung binabasa niya kasi sa Old Testament eh. Kaya sabi ko, sabi niya sa akin, may propeta pa ba? Dito sa panahon natin? Oo, may propeta pa. Basahin mo yung Ephesians. Diba? Basahin mo yung Malakay kako. May propeta talaga. Kaya nalid sa usapan namin. Kaya sabi ko sa kanya, hindi mo naman kailangan maging preacher para makapaglingkod ka. Hindi mo kailangan maging pastor para makapaglingkod ka. Ang unang ministry mo kako, yung pamilya mo, asawa mo, at anak mo. Pwede ka na maglingkod sa Diyos nun. Diba? Hindi mo kailangan maging kung sino. Kaya sabi ko, basahin mo yung Malakay 4. Sabi ng Malakay 4:5-6, mayroong darating na Elias, sa espiritu at kapangyarihan ni Elias na kung saan siya ang magsasauli ng lahat ng bagay, at pagkatapos siya din ang magsasauli ng puso ng mga anak papunta sa Ama. Bago dumating ang kakilakilabot o pagbuhos ng Diyos ng kanyang galit. Ba? Kaya bilib ako dun sa barkada ko na yung mga kapatid. Sabi niya, parang wala na nga akong gustong gawin, magbasa na lang ako ng magbasa. Sabi niya ganito, yung kasi may siguro sa buto, kasi nag-gym yun. Sumisikip na naman yung dibdib niya eh. Sabi niya, pakiramdam ko parang mamamatay na ako kasi laging sumisikip yung dibdib. Tapos nagano na naman siya, nag-herbal na naman siya sa kidney. Kasi bumibigat na naman yung kidney niya. Kaya gusto niya lang magbasa, mapalapit sa Diyos. Tandaan niyo, kaya nga nasabi ko, napaka-sincere ng tao. Diba? Ang problema kasi dun siya sa baptist sila eh. Dating Katoliko yun, baptist, nakapangasawa ng baptist. Siyempre, umatin din dun. Mga kaibigan niya, mga pastor na. Magugulat ka, nagsasabi siya, nagsasalita siya, puro mga nababasa niya sa Biblia. Diba? Pero,
sabi nga, yung lumang pamumuhay niya, hindi pa rin totally na naalis. Siguro umiinom paminsan-minsan. Tapos minsan nakakapagmura pag nagugulat pa rin, di ba? Pero Lord willing, no? Mahipon ng Diyos kasi nagbabasa ng Biblia. Di ba? Praise God, no? Kaya sumama ako doon, no? Nagulat din ako kasi ang purpose namin yan, maglalaro lang kami kasi bago-bago ulit kami nakapag-kita-kita. Hindi na kami marunong, tatawanan lang kami. No? Tapos nung umangkas siya sa akin, yun nga ang usapan namin. No? Kaya sabi ko nga yun yung nag-aaya din sa akin ng Bible study. Sabi niya, kung gusto mo Bible study tayo minsan pagka ano. Sabi ko, sige. Pagka may panahon tayo, mag-Bible study, set up tayo sa inyo. No? Praise God. Kaya Lord willing ay, no? Makausap pa natin, masyera, no? Kaya yan yung panahon natin, mga kapatid, no? Kasi ang ganda nung karakter ng tao kasi nakatingin lang siya sa Biblia. Sa Biblia kasi hindi naman siya pumalag yung sinabi ko may propeta eh. Totoo naman eh, sa Biblia naman eh. Pero pagka ang tao nakatingin na sa credo, ay di totoo yan kasi sabi ng denominasyon namin, ang huling propeta si ano? Diba? Si John the Baptist. No? Kaya ito yung isang pintuan, door of faith. Sabi niya, the next door to there is faith. See, your private life, door of pride, your private life. Now let's open faith. Just a whole ring of them. See, but let's go into faith. You know, some time ago, I was in the hospital sa hospital si Brother Branham, and a woman going under an operation, she called me and she said, Brother Branham, I am a backslider. Would you pray for me? I said, yes, I am. I'd be glad to. I said, you're a backslider, yeah. I said, now let's just wait just a minute. Let me read the scripture to you. And there was a lady laying there in the bed. Look at me, real funny. Her and her son, about 20 years old, a regular Ricky, and standing there looking at me like that. Oh, kapag pray niya na yung isa. Tapos sa kabila, sabi niya nga may isang babae na pasyente rin. I said, yes ma'am. I said, I read the scripture to her. Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Though they be red like crimson, be white like wool. And when I read that to her, I said, if you're strayed away, kung naligaw ka, see, you got away from God, but God never got away from you. Maraming beses mga kapatid tayong lumalayo sa Diyos, pero ang Diyos hindi lumalayo sa atin. Or you wouldn't be calling for me. Bakit? Sabi ni Brother Branham, kasi kung hindi malapit ang Diyos sa iyo, mga kapatid, hindi mo ako tatawagin. She started crying and I said, well, pray. That lady over in the next bed said, wait a minute. Pray na sila. Tika lang. Wait a minute, there. I said, yes ma'am. She said, pull that curtain. I said, kasi may kurtina yan at parang divider. Sabi niya, sige, bago kayo mag-pray, sarado mo muna yung curtain. And I said, aren't you a Christian? Bakit ma'am, hindi ka ba Kristiyano? She said, we are Methodist. Diba? Yan yung door of faith eh. Ano sabi niya? I said, well, what has that got to do with it? See, that's no more than saying you are a cult if you was in a pig pen. See, I said that don't mean a thing, see? But you see, that's where it comes, that self-righteous. Oh, kasi pakiramdam niya, siya yung tama eh. That's against our faith. Yan yung door of faith, sabi nga. Bakit ganun yung attitude ng babae? Against kasi sa faith niya. Pero nasa salita ng Diyos eh. I said, we don't want divine healing in our church or that kind of stuff. See what I mean? See? They won't let it in that door. That's against our faith. Diba? Kaya pag ang isang tao nakapasok na, mga kapatid, tinanggap ang Panginoon at ma-meet niya yung mensahe, mayroong isang door na hahadlang sa mensahe. Ano yun? Door of faith. Kasi nung una tayong makatanggap, anong sabi din natin? Against yun sa turo namin. Diba? Noon, nahirapan din ako tanggapin yung mensahero. Bakit? Kasi bago ko matanggap ang mensahero, matalino yung diablo eh. Bago ko marinig yung mensahe, mga kapatid, na itanim na sa isip ko, wala ng propeta nakasunod kay John. Na yung may mga propeta, mga kulto yan. Na yung may mga propeta, wala sa Biblia yan.
Kaya nung dinig ko yung mensahe, pag nababanggit si Brother Branham, parang tao na tayong inaangat Diba? Pero magugulat ka kasi mga kapatid, yung sinasabi ni Pastor Nat, yung mga talata, hindi mo matanggihan. Bakit nasa talata? Pero si Brother Branham, hindi ko matanggap. Sabi ko nga, yung mga healing campaign niya noon, hindi ako maniwala dyan. Bakit? Kasi nakakita na ako sa TV niyan nang dinadaya. But along the way, kaya sabi ko sa Panginoon, mga kapatid, Panginoon, kung totoo ito, patunayan mo. Baguhin mo yung buhay ko. Ba? At hanggang ngayon, binabago ako ng Panginoon. Diba? Binindicate niya yung salita niya. Praise God. Kaya ngayon yung door of faith, against yan sa pananampalataya namin, against sa doktrina namin, against sa aming mga tradisyon. No, there is only one faith, one Lord, one baptism. That faith. Eh sabi niya pa, sin. There is only one sin. That's unbelief. Kaya pag hindi ka naniwala, mga kapatid, sa purong salita ng Diyos, nagkakasala ka na. Unbelief. A man that drinks isn't a sinner. See isn't sin. It isn't a sin to drink. It's a sin to commit, it isn't sin to commit adultery, to lie, to steal. That isn't sin. That's the attribute of unbelief. If you was a believer, you wouldn't do that. Kaya pagka ginagawa mo pa rin yan, sabi niya ganyan, hindi ka believer. There is only two, you're an unbeliever or a believer. See, one or the other. You don't do all these things and religious order like that just because you're an unbeliever. If you're a believer, it's the word you believe in because Christ is the word, see? And so you're just an unbeliever because that you believe some tradition or some dogmas that's been added to the Bible or something and denominations do. But a real believer is stay right with the Word. Kaya nga, ganyan ang believer. Mananatili yan sa salita ng Panginoon. 5 slides na lang. Tapusin na natin. And God works right through that Word. Right through to make it come to pass in this generation that we live in. And now, notice you say, Brother Branham, well, that's all right. There was many uncircumcised Palestinians went one time too. And a bunch of Egyptians tried to follow Moses across the Red Sea. Tandaan natin, hindi lahat ng nasa mensahe. Hindi lahat ng nasa mensahe, Mrs. Believer. Sabi niya, maraming mga sumunod na mga Egyptian kay Moses across the Red Sea. But it finally, as Jannes and Jambres withstood Moses well, we find the same thing in the last day. Kaya marami din talagang kukontra sa salita ng Diyos sa panahon natin. Maraming kukontra sa mensahe. Maraming, praise God, puputulin yung influensya ng mensahero sa atin. Diba? Praise God. Katulad ng panahon ni Moises. Kaya makita natin yan yung 3 door na sabihin natin major door na kanyang sinabi na kailangan buksan. Una, door of pride. Pangalawa, door of private life. Pangatlo, door of faith. No? Pag pinapasok mo si Kristo, may 3 pintuan na major na papasukan niya. At kailangan mo ring buksan yon. Ikaw ang magbubukas, hindi si Kristo. At pag binuksan mo yon, pinapasok niya, sabi niya nga, lahat ng basura na nandun, lilinisin niya. Diba? Praise God. Kaya sabi nga natin in closing, pwede ba tayong tumayo mga kapatid? Opening every door. So, lahat ng pintuan na sa puso natin, buksan natin para malaya makapasok si Kristo. Sabi niya dito, it's the mark of the beast. Stay away from it. See, Jesus is knocking in this Laodicea age. See where they put him out. He is trying to get to individuals, not organizations and group of people. He is trying to get out here and one there, trying all that I love, I chasten. Kaya ang pangungusap ng Diyos ngayong araw mga kapatid, individual. Tanungin natin ang sarili natin. Binuksan na ba natin lahat ng pintuan sa puso natin? At sabi niya pa, every door open. Oh, just touch the little button. And watch them all go right around the circle. Say, come in Lord Jesus, be my Lord, my all. Oh, kaya sabi ng talata, Isaiah 55:6,
Inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya ay masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya ay malapit. Hanggat kumakatok pa ang ating Panginoon, mga kapatid, sa pintuan ng puso natin, pintuan ng pride, pintuan ng private life, pintuan ng hallelujah, faith, at kung ano pang mga pintuan sa puso natin, na alam natin, hindi pa natin nabubuksan sa ating Panginoon. Bakit di natin buksan ngayong umaga? Diba? Bakit hindi natin hayaan na si Kristo'y pumasok sa bawat pintuan at linisin yung mga basura na nasa puso natin? Dahil hindi makakapanahan si Kristo sa puso natin hanggat merong mga bagay na hindi karapat-dapat. Amen. At nawa po nakita natin, mga kapatid, walang magagawa si Kristo malibang buksan natin. Kahit na makapangyarihan sa lahat si Kristo, walang magagawa si Kristo malibang payagan natin. No? Kaya nawa, ngayong umaga, mga kapatid, ay buksan natin yung mga pintuan ng ating mga puso. Amen? At hayaan natin siyang kumilos. No? Hayaan natin, mga kapatid, kung mayroong mga bagay na dapat tayong ibigay sa ating Panginoon. Amen. Kung mayroong kang galit, sama ng loob, o kung ano man, hallelujah, kabigatan sa puso natin, amen, isuko natin lahat sa ating Panginoon. At hayaan natin, sabi nga nung, minsan, bago tayo i-mold ng Panginoon, kailangan niya tayong durugin. Parang isang clay. Yung isang clay, bago niya i-remold yan, kailangan niyang durugin. At yung process na yun ay hindi masarap. Hindi masaya. Diba? Pero yun yung kailangan para tayo maging kagamit-gamit muli sa ating Panginoon. Amen. At awitin natin yung awit na puso ko yung sinisiyasat. Amen. Sa mga nakakaalam ay tulungan niyo po akong awitin. Amen. Pasayasat natin sa ating Panginoon ang ating puso ngayong umaga, mga kapatid. Ano bang kabigatan na nariyan, ibigay natin sa ating Panginoon. Puso ko yung sinisiyasat. Hallelujah, Lord. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat. Ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay iyang pumalag. Minsan pa puso ko yung sinisiyasat. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyang mabatid. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay iyang mga nalalaman. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam.
kasiyasat. Buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga na mabati lahat, ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay hindi lingid, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako, ang lahat ng bagay ay ilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako, ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Minsan pa. Salamat, Panginoon, kilala mo ako, ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako, ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat. Salamat na kilala mo nga kami, Panginoon, at lahat ay hindi lingid sa iyo lahat ng bagay, Panginoon. Lord God, maraming salamat sa iyong biyaya. At nakita namin marami pa palang mga pintuan, O Diyos, sa aming puso na dapat naming buksan, Panginoon, upang makapasok ka, Panginoon. Lord, nawa ay gusto naming ma-welcome ka sa buhay namin, O Diyos. Kung may mga pagkakataon na hindi ka namin na-welcome, Diyos, patawad, Panginoon, dahil ito yung mga pintuan na hindi pa nabubuksan, Lord. At ngayong umaga, Panginoon, nawa ang bawat isa ay mag-inventory, Panginoon. Lord, nabuksan na ba namin lahat ng pintuan? Lord, welcome ka nga ba sa buhay namin? Welcome ka nga ba sa puso namin, Panginoon? At Lord, we're sorry, Panginoon, kung minsan ay we offended you, Panginoon. Kung minsan ay hindi ka namin pinagbubuksan ng pinto, kung minsan ay sinasabi namin, huwag mo kaming pakialaman, Panginoon. Lord God, patawad, Panginoon. Nahabagan mo po kami, Panginoon. At Lord, ngayong umaga, kami humingi na yung habag, O Diyos. Hallelujah. Napakaraming bagay na ginawa mo at ginagawa pa at gagawin pa sa aming buhay, Lord God. But Lord, napaka-foolish namin minsan to appreciate it. Napaka-manhid namin, Panginoon, para maramdaman yung pag-ibig mo sa amin, Lord. At Lord, salamat na to keep on knocking, Panginoon, sa aming puso, sa pintuan ng puso namin. At Lord, nawa ay dumating kami sa panahon na mabuksan namin lahat ng pintuan, Panginoon. At huwag nawa umabot sa panahon, Panginoon, na hindi ka na namin masumpungan, Panginoon. Kundi ngayon pa lamang, Panginoon, ngayong araw, Panginoon, na hindi nawa kami ipapayag, O Diyos, na matapos ang araw na to na hindi nabubuksan lahat ng pintuan na yun, Panginoon. Para ikaw ay ma-welcome, Panginoon. At Lord, maraming salamat, Lord. Patuloy kami na mamagitan, Panginoon, sa aming kapatid, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magbigay sa kanya ng kalakasan, Lord, yan maging sa kanya may bahay.
Ikaw ang mag-comfort, Panginoon, Lord God, sa kanilang mga anak, sa kanilang anak, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magpalakas, Panginoon. Ingatan, balutin ng iyong banal na dugo, Panginoon, at Lord, i-declare walang karapatan ng Diablo sa mga kapatid na ito, Panginoon, Lord God. Katulad nila, Panginoon, katulad namin, sila'y mahina din, Panginoon, nagkakamali, nagkakasala. But Lord, salamat na tumayo ang aming kapatid na inamin niya, Panginoon, at in-expose. At we pray, Panginoon, sabi mo sa iyong salita, Panginoon, na lahat ng espiritu ay subject sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus, itong espiritu na ito, Panginoon, itong demonyong ito na na gumagambala, Panginoon, sa aming mga kapatid, ay alisin mo, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus, Panginoon. At Lord, bilang iyong lingkod, ako'y namamagitan, Panginoon. At Lord, we pray, ikaw nawa ang patuloy na magpalakas sa amin, Panginoon, magpaintindi, Lord, at sa aming pagpaplano na madiscuss ang marriage and divorce. Lord, we pray, Lord, ang aming mga kapatid na merong komplikado sa marital status, Panginoon, complication sa marital status, ay nawa dito lahat pag na-discuss namin ito, Panginoon. At the same time, Lord God, kami salamat o Diyos, marahil ito'y kapamaraanan mo para maitulak kami na ma-discuss ang marriage and divorce at nasa ganun, Panginoon, magkaroon kami ng first communion, Panginoon. Kaya, Panginoon, dalangin namin pagkatapos na ma-discuss ang marriage and divorce, katulad ng ginawa ng mensahero, siya ay namagitan sa kanyang mga kongregasyon, Panginoon, at sinabi niya, stay where you are and go and sin no more. Nawa ay pagkatapos namin din gawin yon, Panginoon, sa mga susunod na panahon ay i-schedule namin, Panginoon, ang communion, Panginoon. Dahil pag di namin ito ginawa, Panginoon, ay hindi namin inaalala ang iyong ginawa sa cross ng Calvary. At the same time, ang foot washing, Panginoon, kung hindi na namin ito gagawin, Panginoon, wala kaming bahagi sa iyo, sabi mo kay Pedro, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat. All things work together for good, Panginoon. At alam ko po na hindi ito aksidente, Panginoon, ang mga bagay na ito. Hindi ito'y para sa ikabubuti namin, Lord. Lord, tulungan mo po kami, tulungan ang aming kapatid, Panginoon, na ma-encourage, patuloy na maglingkod, Panginoon. At Lord, sa puso namin walang nagbago, Panginoon. Dahil kung paano ang kapatid namin pakiramdam niya ay napakasama niya, ganun din kami, Panginoon, wala kaming kaibahan. Kaya naintindihan namin siya, Panginoon, dahil isa kami sa mga nakasumpong ng iyong habag, ng iyong biyaya, Panginoon. At Panginoon, maraming salamat. Patuloy, Panginoon, balutin mo ng iyong banal na dugo ang bawat isa. At Lord God, balutin mo ng pag-ibig mo ang bawat isa, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, maging ang iyong lingkod, Lord God, alam ko po ay hindi papayag si Satanas na mailatag ng maayos ito, Lord God. Marriage and divorce, alam ko po na maraming hadlang. Lord, I pray, ikaw ang gumabay, Panginoon, sa iyong lingkod. Mailatag ito ayon sa liwanag na mensahe, ayon sa iyong mga salita, na sa ganun, Panginoon, ay hindi na maulit, Panginoon, na magawa pa ng mga susunod na generation, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Puring ka sa walang hanggan, Panginoon. Ano mang kulang sa panalangin ito, Panginoon, kayo po magdagdag, Lord. We pray din, Panginoon, pala sa maayos na panahon sa pagbaba ng aking may bahay sa Tuesday, Panginoon. At Lord God, we pray din sa pinaplano naming meet up, Panginoon, ng mga kapatiran doon sa Manila, sa mga may bahay, at para maging blessing at mag-bless din, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Hesus. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Makaupo muna tayo, mga kapatid. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen. Awit lang tayo ng isang awit muli. At tayo magbibigay sa ating Panginoon. Si Sister Rose ba dito? Bayan na lang. Awitin natin sa Panginoong Hesus. Habang inawit natin, pwede tayo magbigay sa ating Panginoon.
Jesus, ako'y nagtitiwala sa biyaya niya. Habang buhay ko ay may kalinga sa pagsusukan, naroon siya't maramay ang Panginoon, tapat kailanman. Minsan pa sa Panginoong Jesus, sa Panginoong Jesus, pagtitiwala sa biyaya. Habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay, naroon siya't maramay ang Panginoon, tapat kailan pa man. Biyaya niya tapat, biyaya niya habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat na ako ay ligtas, ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon, tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, kung ika'y nalalamig, malapitan para bang naigdig, sa'yo'y pinapasan, alalahanin mo sana. Minamahal ka niya, ang Panginoon, kapag kailan pa man. Biyaya niya kapag sa buhay ko'y sapat. Pwede ba tayong tumayo? Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon, tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat na ako ay iligtas, ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon, tapat kailan pa man. Ang Panginoon, tapat kailan pa man. May bago ko malimutan sa next week po pala yung ating prayer meeting ay Tuesday ng gabi, kasi Wednesday ng umaga ang sakay namin. Yung ano nyo pala sis, yung dedication nyo, anong petsa nyo gusto? Sa April 5? Hindi ko sigurado kung... dito pala ako. 21 pala ko. Dito pala ako. So, April 5 ay dedication ng baby nila sister. Pakisend na lang yung pangalan sis para magawa ko ng certificate in advance. So sa Sunday po wala ako kasi ang biyahe namin ay Sabado 21. Baka dumating po kami ng Sunday ng gabi na siguro or hapon. Kasi ang sasakyan namin barko po. So si Brother Joel muna ang bahala siguro. Pakihanda na lang Brad sa 21. 22. So si Brother Joel muna ang bahala sa 22. Tapos po yung ating sa church ay yung sa lupa, baka paumpisa na natin kay Brother Ryan. Tatanungin ko mamaya si Sister Maricor. Siguro ay hindi na siguro muna tayo mag-layout. Kasi kung magle-layout tayo ay expenses din yon. So diretso na natin siguro doon sa church building. Basta siguraduhin lang natin na pasok doon sa sukat. Bigay ko na lang kay Brother Ryan yung ano, no? At hanap na lang sa siguro ng kasama. Ngayon sana ay balak namin na sabi ni Brother Ryan, yung kakabit sana yung barbed wire. Kaso hindi ko alam kung okay na siya kasi nakaraan nung nakita ko siya nagdadrive parang hinihingal pa rin.
naka e-trike siya. Nung nag-usap kami, parang hinihingal pa rin siya. So, sabi ko sa kanya, magpahinga na lang muna. Pagka okay na yung pakiramdam niya, bago na lang siguro magtrabaho. So, yun po. Ang plano natin doon ay pansamantala, ganito na lang muna din. Medyo nagugulahan ako mga kapatid, tulungan nyo na lang ako kung ano bang unahin natin, yung building ba o yung CR. Kasi kung may building na at walang CR, mahirapan tayo doon. Pwede naman siguro CR muna. No? Maliit lang naman. So siguro yun ang ipauna natin, septic tank, tapos yung CR. Kasi pagka lilipat tayo doon, ay kasi ang kinausap din ako nung samahan na sikapin nga daw na mapatayo na kahit maliit para at least nakikita nung samahan na may improvement. Pero hindi kasi ako nakasama dun sa meeting kasi gusto ko nang erase yun. Ang church po ay walang ibang inaasahan, kaya hindi nila pwedeng madaliin sana. Pero nabigyan naman tayo 3 to 6 months. Hindi ko lang natanong kung yung 3 to 6 months ay nag-umpisa nung bentahan kung ngayong taon. Kung ngayong taon, Yung meeting yung February ba yun? Yes, so February. So hanggang June siguro, no? So yun. Pero madali naman kausap yung yung chairman naman, pastor naman eh. No? So yun lang po mga kapatid, sama natin sa prayer. At siguro ay pagka nakapag-usap na kami nila Brad Ryan, tatawin na lang natin para makakailangan. So unahin natin siguro yung CR tsaka yung host na rin, Brad, ano? Kasi pag habang gumagawa daw ng building na, yung kailangan mag-CR. So CR muna tapos tubig yung host. So yun lang po. At ano kaya itong status natin, Brad? Kasi naghiram na ako kay pastor ng speaker. Sabi niya pagbalik niya tsaka yung pulpito. Palitan na ba natin yung ampli? Saan ba ang problema sa ampli ba yan o dito sa yung speaker, ano? So yun. So siguro ay makipag-chat na lang ako sa'yo, Brad. Kung sakaling pwede nang kunin doon, magamit niyo sa linggo. Tsaka yung siguro hindi ko alam kung merong rentahan ba ng dito. Sorry yun. O kasi kung yung pulpito kasi hindi kakasya sa tricycle eh. O kaya tora-tora. Kaya lang. So yun po. Sa bubong ba yan? Hindi na yan? Kasi siguro sa bubong. Ay siguro sa bubong. Bubong ng tricycle. Pwede. Lagyan lang ng karton pagtatalian para di magasgasan. Tapos sa loob na lang yung yung e-trike. Baka kasya sa e-trike. Trip na puti. Oo. Kung hindi tricycle. Magkano lang siguro ang tricycle, 500, pwede na siguro. Pwede na kaya yung 500. Pwede na yun, So yan po mga kapatid. Awitin ulit natin. Biyaya niya tabag bago tayo manalangin. Sama niyo po sa prayer yung biyahe namin. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon Yes, Lord. Ang Panginoon tapat kailan. Amen. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga na Ikaw ay tapat kailan pa man, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo. Tunay nga napakayaman ng mensahe, Panginoon. At Lord God, tunay nga na marami pang mga pintuan, Panginoon, na nasa puso namin na dapat mabuksan. At Lord, we believe, Panginoon, na ito'y mabubuksan, Panginoon, dahil kailangan itong mabuksan bago ka bumalik, Panginoon. Dahil kung hindi man ito mabuksan, Panginoon, di ka makapanahan, Panginoon, sa aming puso, Panginoon. Lord God, we pray ang lakad namin sa Maynila, Panginoon, ang plano namin na magpa-rebaptize o Diyos. Salamat sa kaunawaan na intindihan namin. At naintindihan ng iyong lingkod, Panginoon, na malaki ang
epekto nito, Panginoon. Bigyan sa ministry, Panginoon. Lord, at dalayan ko po, Panginoon. Salamat, Panginoon, na patuloy mong inaayos, Lord God, di lang yung lingkod, pati ang gawain, pati ang mga kapatid, Panginoon. At marahil ito na yung umpisa, Panginoon, ang pagtutuwid mo, Panginoon. At Lord, nawa ay pagbalik ang mga willing magparibaptize ay maribaptize, Panginoon. At dalangin po namin, Lord God, na pagkatapos ng rebaptism na ito, ang discussion sa marriage and divorce, Lord God, ikaw ang gumabay. At sa ganun, Panginoon, ay hindi na maulit ng mga susunod na generation ang mga pagkakamali namin, Panginoon. At Lord God, pagkatapos nito ay ang Lord's Supper, ang communion, Panginoon. At salamat, Panginoon, na ikaw ang gumagawa ng paraan. Hindi ito namin plinano, but Lord, nakita namin na talagang kailangan, Panginoon. At Lord, bago ito mangyari ay may mga bagay, Panginoon, na dapat na maayos, dapat na malinis, Panginoon, upang maging karapat-dapat kami sa iyong harapan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Isus. Purihin ka sa walang hanggan, Panginoon. Tubayan mo din dalangin na matamis na para sa Kristo. Amen. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Amen. Tatapos na po tayo at kamayan natin ang bawat isa. Awitin natin yung kanilang awit. All things are ready. At kamayan natin ang bawat isa. Things are ready until the Dito na po tayo sa video. Tapos na po tayo. Ano, Sister Maricor? Okay na, nakaraan na sa lubong ko si Brad, parang hinihingal pa man siya. Anong, sabi ko kasi siya na lang ito, ha? Sabi naman po na, magpalit na rin ang daw. Sabi, nabanggit nga po niya na